unang cover page ng Fairy Tail 100-Year Quest Chapter 5 ay makikitang nakatulog si Lucy sa kakasulat habang si Flo naman ay sinusubukang balagyan ng kumot habang ito'y nakatulog na. Ang chapter na ito ay may pamagat na Sealed the Holy Painted Drakes. Sa unang pahina ay ipinakita ang karugtong ng pang-iimbestiga ni na Juvia at Gogil tungkol sa totoong katauhan ni Toga. At dito ay nabigla sila dahil sa buntot na lumabas sa likuran nito kahawig ng sa mga exit kagaya ni na Happy, Lily at Carla. At sa kanilang pagkabigla ay namalayan sila ni Lizana at Toga kung ano bang buntot ang ikinabigla nila habang si Toga naman ay nag-aantay sa sagot nila. Kung kaya ang ginawa ni Toga, iniba niya ang usapan kung meron pang pagbati na katawagan na Tail dahil nasa ang pangalan ng kanilang guild ay Fairy Tail. Sinagot naman si Toga ni Lizana na wala silang ganyang katawagan at ayon naman kay Mira Jane na maganda raw ang katawagang ito. Katabi naman ni Mira si Elfman, nagmasid na lamang sila Juvia at Gogil dahil sa hindi sila pagkakabigla sa nakita nilang buntot na lumabas sa likuran ni Toga. Kinumpirma naman ito ni Lily na nakita niya rin ang buntot nito ngunit nagdadalawang isip naman si Levi kung sigurado nga ba sila sa kanilang nakita at sagot naman ni Gogil na kumpirmadong ang kaina-hinala si Toga. At sa sunod na pahina ay napunta na sa guild ng Sabertooth. Ipinakita na magkasama na sina Yukino at kapatid nitong si Solano. Binisita pala ni Jellal si Solano kung kumusta ang kalagayan nito sa loob ng guild ng Sabertooth. Dumating naman sina Sting at Rogue kasama sina Lecter at Frush. Saad naman ni Jellal na may malapit lang siyang binibisitang lugar. Tanong naman ni Sting kay Jellal na may misyon ba ito sa syudad at sagot naman ito na may hinahanap siyang isang tao. Gusto namang tumulong ni na Rogue sa paghahanap nito kung kaya binigyan sila ni Jellal ng larawan ng pagkakakilanlan ng taong ito. Bigla namang sumulpot si Minerva at sabay sabing may iba pa palang tao ang mas interesado si Jellal maliban kay Ursa habang ang larawan na nilapag ni Jellal kanina ay tinititigan ni na Solano at Yukino sabay tanong sa pangalan ng nasa larawan. Sabi naman ni Jellal na ang tawag sa kanya ay Toga pero hindi pa matukoy ang totoong pangalan nito. Binalaan ang lahat ng nasa Sabertooth na kapag nakita nila si Toga, huwag silang makikipag-ugnayan dito kahit na anong mangyari. Sa sunod na pahina, balik naman ang pangyayari sa Elmina kung saan nagtatago pa rin silang Natso mula sa mga humahabol sa kanilang mga isda. Nalungkot naman si Happy dahil hindi siya makapaniwala na siya na ngayon ang hinahabol ng mga isda at sinagot naman siya ni Carla na siguro'y kabayaran niya ito sa lahat ng isdang kinain nito. Napansin naman ni Ursa na sa punto na nabanggit nila ang Water Dragon God ay biglang nag-iba ang personality ng mga isda. Sabi naman ni Lucy na baka hanggang sa kasalukuyan ay sinasamba pa rin nila ang Lost Haven Water Dragon God habang suot-suot ang scarf ni Natso. Gusto namang bawiin ni Natso ang scarf nito ngunit dahil sa nakuha ng mga isda ang pangitaas na kasuotan kanina. Kaya sinabihan siya ni Natso na bakit hindi ka magpalit sa isa sa mga spirit outfits nito. Habang si Gray naman ay nag-iisip tungkol sa nabanggit ng manager kanina tungkol sa tao na bumisita sa kanila sa nakaraang araw. Sabi naman ni Happy na baka kinain na ng mga isda at pabiro namang sabi ni Natso na iihawin niya sila. Ayon naman kay Lucy na hindi naman siguro talaga masama ang mga isdang yon at baka lang dulot ng kanilang pagsamba kung kaya nila ginagawa ito. Sumang-ayon naman si Gray kay Lucy dahil kung talagang masasama sila, hindi na nila dapat pang ibinigay ang complimentary beverage kanina para makapag-adapt sa ilalim ng tubig. Depensa naman ni Natso na hindi ba't napunta tayo rito para talunin ang Water Dragon God.
Pinaalalahanan naman ni Lucy sa kung ano ba ang eksaktong mga sinabi ni Eleftheria tungkol sa kanilang misyon. Seal the Five Dragon, sa pagkakaintindi ni Natso, talunin sila. Para kay Lucy naman, ang salitang seal ay pwedeng maraming ibig sabihin. Pwedeng exterminate, neutralize, literal na e-seal gamit ang silang method o ikulong. Hindi nila matukoy kung anong tiyak na ibig sabihin ni Eleftheria sa pag-seal sa mga dragons kung kaya sa hinuha ni Lucy. Tulad halimbawa baka isang rampage ang angry god itong si Mertphobia kung makukumbinse nila siya na patahimikin ang galit nito, ibig sabihin ay nasil na rin nila ito, hindi ba? Patanong na saad ni Lucy, saad naman ni Wendy na may paraan pa pala na pwedeng gamitin sa mapayapang paraan. Si Natso naman ay pinaalalahanan ni Ursa dapat sa lahat ng kasama nila, si Natso dapat ang mas nakakaalam na hindi lahat ng dragon ay masama sa kanilang laban. Hindi ibig sabihin ito ay para talunin o wakasan sila kung hindi para mabuhay mula sa kanila. Papalang na sagot naman ni Natso na naiintindihan niya ang misyon nila, pero kapag ni isa sa mga dragang ito ang manakit sa mga kaibigan niya, hindi siya magdadalawang isip na tapusin silang lahat. Sa wakas ay napagdesisyonan na nila ang dapat nilang gagawin kung kaya ay isa-isa nilang sinusubukang masagutan ang mga katanungang bumabagabag sa kanila tulad ng kaibigan ba o kalaban si Mertphobia, anong klaseng syudad ito at sino at saan na ang mga taong nauna sa kanila. Para masagot ang mga ito, dapat nilang bumalik sa mga isdang humahabol sa kanila kanina at merong ideya si Lucy kung paano gagawin ito na hindi na mamalayan ang mga isda. Sa sunod na pahina ay ipinakita na ang totoong Sam-Iko kasama si Kashima na nagpapaliwanag dito tungkol sa mga taong humahabol sa kanilang water god. Sinagot naman ito ni Sam-Iko na wala siyang pakialam. Ayaw ni Sam-Iko na nakikipagkaibigan si Kashima sa mga tao, ngunit depensa naman ni Kashima na may mga mabubuti namang mga tao. Nagalit naman si Sam-Iko dahil dito, nagmamasid naman sina Gray at Lucy sa di kalayuan at nakadisguise bilang mga isda. Enjoy naman si Ursa at Natso sa pagiging isda nila habang si Carla at Happy hindi dahil sa karanasan nila kanina tulad ng isda na naging tao tapos hinabol sila ng maraming isda at ngayong ay sila na mismo yung isda. Ang pagdidisguise na ito ay sa tulong ng transformation magic ni Gemini. Ngunit sa lahat ng transformation ay kay Wendy ang naiba dahil siya ay naging isang jellyfish dulot ng naubusan ng magic si Lucy. Habang nag-uusap sila ay unang napansin ni Kashima si Gray na anyong isda at tinanong nito kung nakita na ba ang mga taong kanina lang nakatakas. Hindi na malaya ng manager ang disguise nila at sabi ni Gray na wala siyang alam at pinagsabihan siya ni Kashima na hahanapin nila ito. Biglang tanong ni Gray na ano bang nangyari sa mga taong nahuli nila noong nakaraang araw at sinagot naman ito ni Kashima na walang duda. Dalipat naman ang pahina sa pangamoy ni Natso na nakaamoy ito ng mga tao at dali-dali nilang pinuntahan at napadpad sila sa isang kulungan. Karugtong naman sa sagot ni Kashima na nakalimutan na ba nila na nadakip nila ang isa sa mga ito. Ang taong ito ay isasakripisyo para sa kanilang water god. Pagtataka nilang Natso, Lucy at Happy sa nakitang babae sa loob ng kulungan na nakatali. At dito nagtatapos ang chapter 5 ng Fairy Tail 100 Year Quest.